Good araw po. Ang topic natin today is design of balcony cantilever concrete beam. Kaya makikita nyo rito, naggawa ako ng drawing. So, sa example, hinighlight ko ng red yung balcony. Naglagay ako ng dimension. Yung cantilever niya is 2 meters. Na ang lapad is 4 meter wide yung balkonahe. Itong dalawang line na yan yung cantilever beam na connected do sa main structure ng kabahayan. So, pumasok siya sa loob, diretso yan, continuation as a system, papasok doon sa loob ng bahay. But ang i-design natin, itong size ng biga, yung cantilever. Mag-calculate tayo ng loadings. Dito makikita ninyo, sinabi natin dito, dead load, nilagyan natin ng bracket. Ano ang composition ng dead load? Beam, slab, at saka yung finishing. Makikita nyo rito, yung size ng beam, naglagay tayo ng assumption. Hindi pa natin alam, para magkaroon lang tayo ng loading sa dead load. 0.2 by 0.3, ito yung dimension ng cross-section ng cantilever beam, multiplied by 2 meters. Dahil sabi nga natin, 2 meter yung haba ng cantilever beam. Multiply by 25. Bakit ni-red ko yung 25? Kasi ito yung unit weight na ginagamit natin for reinforced concrete. Kompleto na yan. Meron ng bakal dyan sa weight na yan. Kilonewton per cubic meter ang ibig sabihin natin dyan. Yung slab, yung thickness ng slab, yung nakapatong doon sa balkonahe, ginamit natin is 0.1 or 100 millimeter o 4 inches in thickness. So, ganun pa rin, 2 meters by 2 meters. Bakit naging 2 meters? Yung tributary area, kung 4 meters yung haba ng balcony, yung kalahati lang nun ang dadalahin ng isang biga. Nakuha natin yung volume, multiply natin ng 25. The same unit weight. And then finish. Another red, 1.2 at saka 0.24. Ano itong 1.2? Ito yung topping. Kung maglalagay tayo ng topping, doon sa ibabaw ng waterproofing. Ano po? Waterproofing. Meron tayo. Itong 0.24, ito naman yung waterproofing. Natural dahil naka-expose sa weather yan, lalagyan natin yan ng waterproofing. Pagkatapos malagay yon, lalagyan natin ng finishing or yung topping. Ngayon, kung meron pa kayong extra finishing on top of topping, idadagdag natin dito under this line item, yung finish. So, ang total ng dead load na kuha natin, pag sinamap natin lahat is 18 kilonewton. Kilonewton na tayo, Total na natin siya. Kasi minultiply na natin siya ng dimension, ng area. Kaya concentrated load siya. Yun yung weight ng balkonahe. Including yung mga sinabi nating mga items. Pangalawang idadagdag natin, i-add natin sa calculation ng load yung tinatawag nating live load. Sa NSCP, meron tayong provision para sa live load. Specific, hanapin niyo yung balcony. Yung balcony, nag-provide sila is 3 kilonewton per square meter. Kaya sinabi natin dito, niread na natin ulit, 3 kilonewton per square meter multiply by 2 yung kagaya nung ginawa natin doon sa dead load. Nakuha natin is 12 kilonewton concentrated. Pagsasamahin natin yung dalawa na yan. Kaya, ang sabi niya, i-ultimate, dahil ultimate design tayo, 1.2, ito yung factor, multiply by 18, yung dead load, plus 1.6 multiply by 12, yung live load. Then, pagsamahin natin yung total, will give us 40.8 kilonewton. Concentrated, yung sinasabi natin dito. Sa gitna. Yung concentrated load, para dito lang sa kalahati, yung tributary area. Dahil meron tayong 2 meter wide tributary area. Kaya itong 40.8 kilonewton, concentrated sa gitna ng 2 meter width. Kailangan natin makuha yung moment dito sa support. Itong sign na yan, ibig sabihin niya, nakafix siya doon sa poste. So, ang tendency niya, kung nakapik siya sa poste, nagkaroon tayo ng load dito sa balkonahe, walang tukod dito dahil cantilever nga ang tendency niya is mag-bend. Ang reaction ng support is mag-produce siya ng bending moment dito sa beam. Dahil magkakaroon siya ng eccentricity mula sa support, meron siyang eccentricity na 1 meter. Nilagay ko rito 2/2. Kasi 2 meters, kalahati ng 2 meters is 1 meter. Yun yung eccentricity nung 40.8 kilonewton. Kaya makukuha natin moment ultimate
equals 40.8 multiplied by 1. Ito yon, yung 2 over 2 equals 40.8 kilonewton meter. Moment na to, bending moment na yan. Yan ang unit ng bending. Parang binabaluktot natin yung beam. Ngayon, investigate natin, ano? Meron po sa akin nagtanong about dito. Meron siyang structure, base sa drawing niya, ang sa pagkakaalam ko, yung cantilever beam niya is 200 by 200, yung cross-section. At sabi niya, meron siyang dalawang 16 mm sa taas, 16 mm sa ilalim. So, yun yung bakal niya. Tinatanong niya kung kakayanin daw ba yung 200 by 200, itong ultimate moment, yung load. Kaya ipinakita muna natin yung calculation ng load. Kaya sabi po natin, hindi agad natin pwedeng masagot agad yan kung kakayanin niya. Unless gawin natin itong procedures. Kailangan nating malaman yung total weight. Ganon din ang procedure sa pag-compute ng mga regular beams. And as well as yung mga columns. Kailangan makita natin yung dimension ng structure, tsaka malaman natin yung loadings, kung ano po ang loadings para makompute natin yung maximum required moment. Ito yung maximum required moment or ultimate moment. Doon ang pagbabasihan natin ang pag-compute ng size ng biga at saka ng bakal. So dito makikita ninyo, no, sabi ko, thus 200 by 200 beam could carry moment ultimate of 40.8 kilonewton. Ito, pinakita natin yung drawing. Ito yung sinasabi ko na may nagtanong. Yan yung cross-section ng yung biga niya, yung cantilever beam. 200 by 200. Meron siyang dalawang 16 mm sa top bars. Ito. And then, meron din siyang dalawang 16 mm sa bottom bars. Kaya, kinumpute natin yung cross-section ng dalawang bakal kasi kailangan natin yan pag nag-investigate tayo. So, 2 times 201. Yung 201 yan ng cross-sectional area ng isang 16 mm. So, that will give us 402 square millimeters. Assuming ang specified concrete strength o compressive strength is 21 megapascal or 3,000 psi, ang equivalent yan. And the FY or yield strength ng rebars is 276 MPa. Ngayon, kung magpo-proceed tayo sa design or investigation, kailangan natin itong formula na pinrovide ng ACI 318. Sabi ko rito, flexure formula and reinforcement ratio. Yan ang makikita natin. Ano po? Itong unang in-square ko, in-encircle natin, ito yung flexure formula. Nababasa din yung M equals phi. Yung phi, yan yung reduction factor for bending, equals 0.9 yan. So, F prime C, ito yung strength ng concrete, i-apply natin yun, yung 21. And then yung B, tsaka yung D, yung dimension. Multiplied by W. Yung W, ide-derive natin yan, mamaya, ipapakita ko sa inyo. Multiply by quantity 1 minus product of 0.59 multiplied by W. Yung W na yan, pareho yan. Then, makukuha natin yung design moment or resisting moment. Sa flexure, pagbigay niya ng formula, itong sinabi natin ngayon, meron siya binigay na reinforcement ratio. Ilagay ko rito equation 1. Rho o reinforcement ratio equals W F prime C over Fy. Yan yung W, ito, yan yung kailangan nating ma-derive. But hindi natin siya magagawa ng ganun kasimple. Meron pang isang relation. AS equals Rho PD. Ngayon, hindi tayo magdi-design ng bakal. Dahil sabi ko nga, mag-i-investigate tayo kung yung existing na biga at yung bakal niya sinasabi na dalawang 16 mm ipapasa. So, ito hindi natin kailangan yung ganitong setup ng formula. I-rewrite natin siya. Ang kailangan natin makuha yung Rho. Dahil pag i-equate natin siya, pakikita ko sa inyo, ano po? Ito, equate natin. Ang iwanan natin dito sa right yung Rho. Sabihin natin, Rho equals, ilipat natin dito sa kabila, AS divide by BD. Tawagin natin siyang equation 2. Ito, equation 2. Binago natin yung setup ng formula dahil hindi natin kailangan i-design ng AS dahil nag-i-investigate tayo. Yun ang kaibahan niya. Kailangan natin makuha yung W
So, gagawin natin, pag-i-equate natin yung equation 1 at saka equation 2. So, nandito na tayo. Equation 1 and equation 2, pag-i-equate natin. Ito yung expression na yon, equals ASBD. Ito naman, lalagay natin doon. Kasi ang gusto nating makuha, itong value na W. Ito ang kinukuha natin, yung W. Makukuha natin itong formula na to. Ito yung formula na gagamitin natin. Papasok natin ang AS, alam natin, ano? Sinabi ko, meron siyang dalawang 60 mm. Pasok natin yung 402. Ito, pinakita ko na rito, no? Substitute. Sabi ko, substitute. Itong formula na to, ito yon. Pinasok lang natin yung 402 mm square dahil dalawang 16 mm. Divide by F'C, which is 21 MPa. Yun, kinuha natin sa taas. Multiply by 200 by 140. Ano yung 200 by 140? Yung BD. Yung B, yung 200, yung width ng biga. But yung depth, bakit naging 140? Ang effective depth niya mula sa top hanggang dito sa center ng rebar sa bottom. Hindi hanggang dito sa ibaba. Kasi ito thickness ng beam. Ang kukunin natin, ang effective D mula sa top hanggang doon sa center ng rebar sa bottom. Kaya itong 200 minus 60. 60 mm yung cover at saka yung center ng bakal. 200 minus 60 is 140. Kaya yung 200 naging 140 na lang. Kung kukunin natin itong answer dito is 0.18 ang answer niya, no? 0.18 yan. So, yan ngayon yung i-apply natin doon para makuha natin yung moment resistance. Direct substitution, ano po? Moment resistance 11.92 kN meter. Yan yung resistensya ng 200 by 200 na merong 2 pieces na 16 mm top bar. Iko-compare natin yan doon sa ultimate moment. Asan yung ultimate moment? Ito. Kaya ang tanong natin, kung kakayanin ba nung 200 by 200 na ganitong bakal, yung 40.8. Ano napansin niyo? Ang layo. Ibig sabihin, fail. Hindi kakayanin nito yung loadings, yung proposed loading. Ano ang paraan? Kailangan nating increase yung size ng biga. Mas malaki, tsaka mas damihan natin yung bakal. So, ang solution, kailangan natin increase yung size, yung sinasabi ko. Bago natin ituloy, ano, pag gagawa kayo ng biga, especially sa mga cantilever, huwag kayong gagamit ng square cross-section. Ang gagamitin nyo as much as possible rectangular. Yung deep dimension, yun yung nasa vertical. Kunyari, ito, in-increase natin. 200, okay pa rin yung 200, sabihin natin. Pero ito, dagdagan natin. Nag-trial ako, sinubukan ko yung 200 by 300. Nagpe-fail pa rin. So, ginawa ko na 200 by 350. Ginawa kong trial is 200 by 350. In-increase ko to. Ang rebars na ginamit ko is 4 pieces na diameter 20. Instead na 2 pieces na diameter 16. Ang mangyayari, magiging 4 na 20 mm. Kakayanin na niya. Ang magiging moment resistance niya, yung final, palitan natin, no? MR prime equals 43.76. Mas malaki na siya kaysa sa moment ultimate. Ang recommended size natin sa beam is 200 by 350 with 4 pieces, diameter 20, top bar. Doon sa bottom, pwede mo nang gamitin yung minimum reinforcement, yung ginamit mong 16, okay lang yon. Bottom bars. Ito na yung detailing, ano? Detail. So, doon sa nagtatanong, ano, ito yung final natin. Hindi papasa yung size na tinanong niyo sa akin, yung 200 by 200, base rin sa loading na kinumpute natin. Ang papasa yung size na to, 200 by 350. Then, maglalagay ka ng 4 na bakal na 20 mm diameter doon sa taas. Pag-bundling mo na siya, pagdikitin mo. Magkadikit yung dalawa. Dalawa rito, dalawa ron, magkadikit. Tapos dito, pwede mong i-maintain yung dalawang 16 mm mo na sinasabi. So, 200 by 350 yung total depth.
And then, kung gusto mo, pwede mong i-tapered yung cantilever beam. Pinapakita ko rito, no? Kung ito yung poste mo, ito yung cantilever beam, pwedeng tapered. Yung 200 by 350, yung nakadikit dito sa poste. 200 by 350 yung depth. But, pumupunta siya sa dulo, habang pumupunta sa dulo, nagiging tapered siya. 200 by 250 na lang dito sa dulo. 250 na lang to. Para makatipid kayo ng konti, saka para gumaan. Hindi mo kailangan maging 350 all throughout hanggang dito. Ang gawin mo lang 350 yung nakakabit, yung nakadikit doon sa poste. Sana po may napulot, lalo na yung nagtanong, at kung may question na message niyo lang ako at sagutin natin. Salamat po. God bless.